Official lang pinahayag nitong si Turkey Al-Sheikh na magkakaroon sila ng bagong pamantayan sa The Ring Magazine patungkol sa magiging top 10 bilang pound per pound king ng nasabing organization. Tapos sa kalaman na lahat, no, itong si Naoya Inoue sa top 3 ng The Ring bilang pound per pound king. Ganoon pa man, sa bagong pamantayan na ilalabas nitong si Turkey Al-Sheikh ay nanganganib nga pong tuluyan ng mawala na ng titulo ng pound per pound king ng The Ring. Dahil isa sa mga pinakabagong pamantayan na idadagdag para makapasok sa pound per pound king ay dapat ang nasabing fighter ay lumalaban globally. At dalawang bansa lamang ang kinukonsidera bilang global country ng boxing events. Ito nga po ay ang Las Vegas sa Amerika at ang Saudi Riyadh ng Saudi Arabia nitong si Turkey Al-Sheikh. Kung ang nasabing fighter po ay madalang or halos hindi lumalaban sa dalawang bansa, ay otomatiko po itong tatanggalin bilang pound per pound king. Hindi daw may tuturing bilang pound per pound king ang isang fighter. Ito ay lumalaban lamang sa loob ng kanilang baluarte. Well, kung titignan nga naman, no, isa itong si Naoya Inoue ang umaabuso. At lumalaban lamang karamihan sa kanyang mga big fights na isinasagawa sa loob ng kanilang bansa sa Japan. Titingnan nga po yung mga records, no, nitong si Naoya Inoue. Nakuha po nito ang pagiging undisputed sa bantamweight at super bantamweight na kung saan yung mga champion po ang siyang pumupunta pa ng bansang Japan upang makalaban lamang nitong si Naoya Inoue. Kahit noon pa na contender pa lamang, no, itong si Naoya Inoue ay yung mga kampiyon na ang dumadayo sa kanilang bansa sa Japan. Ito yung di katanggap-tanggap na resume o record nitong si Naoya Inoue. Kaya ito ay naging 2 division undisputed champion. Kung ito man ay may sakatuparan na sa lalong madaling panahon ay panigurado pong baklas maging sa top 10 ng nasabing organisasyon. Sa kabilang balita ay tumataas na naman muli ang tsansa itong ating kababayang si John Real Casimero na makakuha na ng isang major belt bago matapos ang taong 2026. Ito nga po ay magkakaroon ng dalawang options. Una, sakali nga po ito ay mapili ng kampo nitong si Naoya Inoue bilang isang tune-up fight, or kung hindi naman, magkakaroon ito ng isang title bout. Taas po ang tsansa na ito ay makakakuha na ng isang major belts sa featherweight division.